Ano ba ang turo ni Jesus tungkol sa pagkain? Ang pagkain ba ng baboy, alamang, sugpo, mga lamang dagat na walang kaliskis, at marami pang uri ng hayop na nakasulat sa Leviticus chapter 11 ay sapat bang dahilan upang ikay maging suwail na dapat itakwil ng Diyos? Bawal nga sa Old Testament. Pero sa New Testament, in Mark chapter 7, Jesus was criticized by Pharisees and the Jews because his disciples eat with unwashed hands. Sa verse 18, sinabi ni Jesus, "Are you so dull?" He asked. "Don't you see that nothing that enters a person from outside can defile them?" Sa 19, "For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body." In saying this, Jesus declared all foods clean. Malamang sasabihin mo, hindi naman mga pagkain nakasulat sa Leviticus ang kinakain ng mga apostolis noon nung sinabi yun ni Jesus. Tama ka na naman uli. Pero ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagkain naman ito, at walang anumang pumapasok galing sa labas ng katawan ng tao ang sisira sa kanya. Sapagkat nga hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. Pagkatapos ay idudumi din. This is practical above traditional. Dahil dito mas gugustuhin ng Diyos ang kakain ka ng pagkain traditionally bawal kaysa magsalita ka ng masakit at nakakasira sa iyong kapwa. Remember in Matthew 5:22, si Jesus mismo ang may sabi, "But I tell you, anyone who is angry with his brother will be subject to judgment." Itong matindi. Again, anyone who says to his brother, "Raka," or equivalent to fools, is answerable to the Sanhedrin. Itong Sanhedrin is the highest court nila doon sa kapanahonang yon. Ibig sabihin, mas matindi pala yung magsabi ka lang na loko sa iyong kapatid. Why? Dahil mas pinapahalagahan ng Diyos at tinitingnan kung ano yung mga mga salita na lumalabas sa ating bibig. Ito by blessing or curse, rather than sa pumapasok sa ating tiyan na pagkatapos hindi naman yung manatili sa ating puso, kundi ilalabas at idudumi rin natin. Maraming salamat po.